Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na members, Eric Ibanez, Arnold, Jeff Clariza, at Jepoy Borrell. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2341. Yorks mula sa Hong Kong, bulong ni Harvey sa sarili bago ngumiti. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi nila ako ginagalit, hindi ako gagawa ng paraan para makuha sila. Ang 5 nakatagong pamilyang ito ay walang kinalaman sa nangungunang 10 pamilya. Ngunit kung susubukan nilang patayin ako o saktan ang mga taong malapit sa akin, gagawin kong impyerno ang kanilang buhay. Alam kong hindi sila gagawa ng padalos-dalos. Bukod dito, naniniwala ako na alam nila kung sino ang maaari at hindi maaaring nilang pukawin. Nang marinig kung gaano kakalmado ang boses ni Harvey, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Edwin. CEO York, matagal ka nang wala sa Hong Kong at Las Vegas, kaya malamang na hindi mo alam kung paano ginagawa ng malaking pamilyang ito ang mga bagay-bagay. Maaaring mayroon silang ilang mga hangganan, lalo na kung ang sitwasyon ay seryoso. Ngunit kapag nagpasya silang Year-Okon ka, hahabulin ka nila hanggang sa dulo ng mundo. Bukod dito, narinig ko na ang Yorks ng Southlight ay isang malaking distraction para sa Yorks ng Hong Kong kapag sinubukan ng huli na sakupin ang Country H. Ang Yorks ng Hong Kong ay nagpaplanong gamitin ang Yorks ng Southlight para dahan daw ang kainin ang pamilihan ng bansa H. Pero dahil sa'yo, nagkibit balikat si Edwin, may mga bagay na hindi na kailangan ng elaborasyon. Ang mga York mula sa Southlight ay mga kamag-anak ng mga Yorks mula sa Hong Kong. Bakit hindi ako na-inform tungkol dito? Nataranta si Harvey. Hindi ba ang matandang babae na si Melissa mula sa pamilya Leo? Pagkatapos kong sipain si Quinton papunta sa Hong Kong, hindi ba siya naging kahalili ng pamilya Leo? Kung wala ang Yorks ng Hong Kong na sumusuporta sa kanya, paano siya magiging kwalipikado bilang susunod sa linya? Sagot ni Edwin, siya ay pinangalan ng York pagkatapos ng lahat. Hindi Leo, dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga York mula sa Hong Kong, mayroon ba silang natitirang mga nakababatang henerasyon? Curious na tanong ni Harvey. Habang sinasabi ito ni Edwin, bumakas sa mukha niya ang takot at paggalang. Ang young master ng York Hong Kong family, si Vince York. Pagkatapos umalis sa ospital, inilagay ni Harvey si Edwin na namamahala sa kaligtasan ni Teresa at sinabi sa kanya na ipadala siya pabalik sa hangganan sa lalong madaling panahon sa ilalim ng tamang mga pangyayari. Pagkatapos noon, tinawagan niya si George. Sa katunayan, si Harvey ay nabriefing na tungkol sa mga York mula sa Hong Kong. Gayunpaman, mababaw lamang ang kanyang kaalaman sa mga ito. Dahil binanggit ito ni Edwin, naramdaman ni Harvey ang pangangailangan na mas maunawaan ito. Sa ngayon, kailangang magpalipat-lipat si Harvey sa pagitan ng Hong Kong at Las Vegas. Kung hindi niya alam ang mga mandaragit na nakatago sa dalawang lugar na ito, maaaring napukaw na niya ang isang napakalakas na karakter nang hindi niya nalalaman. Pagkarating sa Artburn Villa area, pumasok si Harvey sa isang napakaliblib na villa. Matagal nang naghihintay si George doon. Nang makita niyang sumulpot si Harvey, magalang niyang ibinuhos kay Harvey ang isang tasa ng tsaa bago naglabas ng laptop. Ang screen ay nagpapakita ng mga larawan na sinamahan ng isang simpleng pagpapakilala. Ito ba ang lahat ng mga dokumento tungkol sa mga York mula sa Hong Kong? Tanong ni Harvey na may interes na tinitingnan ng mga larawan. Ito ay bahagi lamang nito. Dahil nagmamadali tayo, marami sa natitirang mga file ang na-stock sa Country H sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala, sir. Naalala ko ang nakita ko. Medyo na-curious lang ako, sir. Hindi mo pa nakalaban ang mga York mula sa Hong Kong, kaya bakit sila biglang interesado sa iyo? Ngumiti siya. Kamakailan lang, sinampal ko si Dennis Parker sa mukha. Sinira ko rin ang mga plano ni Quinton. Sa ngayon, papunta na si Dennis para bisitahin si Quinton saglit.
Sa paghusga sa kanilang mga aksyon, naniniwala ako na talagang galit sila sa akin. Ngunit kahit na magkaisa sila, hindi sila magiging banta sa akin. Gayunpaman, pinaalalahanan ako ni Edwin na mag-ingat sa pamilya York ng Hong Kong na lihim na sumusuporta sa kanila. Kaya, kailangan kong malaman sa lalong madaling panahon bago ako mamatay ng walang kabuluhan. Tumango si George bilang pag-unawa. Tama ka sa isang bagay, CEO York. May kapangyarihan at background sina Quinton at Dennis, pero higit sa lahat, pareho silang masugid na taga-suporta ni Vince York. Ayon sa aking intel, si Quinton ay naging alipors na ni Vince nang kunin niya ang Yorks mula sa Southlight. Mula sa puntong ito, ligtas nating mahihinuhan na isa ka ng banta sa mga interes ni Vince sa sandaling maaga mo ang kontrol sa mga York mula kay Quinton. Para kay Dennis, siya mismo ang karakter. Siya ang tagapagmana ng Breewood Gang. Ang tatay niya ay isang tao sa gang na iyon. Ang Breewood Gang ay ang pinakamalakas na puwersa sa Hong Kong at sa underworld ng Las Vegas. Mayroon silang halos 10,000 tao, na kumalat sa pagitan ng dalawang bansa. Ang gang ay kasangkot din sa maraming iba't ibang mga negosyo. Si Dennis ay isa ring matibay na taga-suporta ni Vince. Sa madaling salita, ang pagpapahiya kina Quinton at Dennis ay walang pinagkaiba sa pag-provoke kay Vince. Napangiti si Harvey. Mukhang tama para sa akin na dalhin ka dito, George. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, dapat nating imbestigahan ang mga York mula sa Hong Kong. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Harvey, determinado ring tumingin si George. Mabuti, saan mo gustong magsimula, CEO York? Nagtanong si George, pumunta sa kanyang mga papeles. Napanganga si Harvey saglit, magsimula tayo sa mga York mula sa Hong Kong. Tumango siya. Sila ay mula sa Hong Kong, at ang pinakabatang nakatagong pamilya sa 5. May panahon na bumagsak ang mga York, ngunit bumangon silang muli sa kapangyarihan noong unang dekada ng huling siglo. Noon dumating si Andy, ang tanging kahalili ng mga York, sa Hong Kong. Hindi lang siya sanay sa pakikipaglaban, pero napakatalino niya. Wala pang isang taon, isinama niya ang halaga ng impluwensya ng 18 pamilya sa underworld ng Hong Kong. Mula noon, sinimulan niyang sakupin ang bawat bahagi ng Hong Kong, ginawa itong base. Nasangkot din siya sa maraming industriya. Sinasabing noong panahon ng kanyang paghahari, maging ang unang tao sa Hong Kong ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkatapos itinatag ang Las Vegas, dumating siya na may badge ng kasino upang suportahan ang pamilya Hamilton habang ang iba ay desperadong nag-aagawan para sa kapangyarihan. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw na ito, ang pamilya Hamilton ay isa sa mga kaalyado ng York. Dahil sa Yorks, nagkaroon ng kaunting panghihimasok sa labas habang ang Hong Kong at Las Vegas ay tumaas sa kapangyarihan. Kung gusto ng mga tagalabas na kagatin ang alinman sa mga bansang iyon, sisipain sila kaagad ng mga York. Ligtas na sabihin, ang York ay may malaking bahagi sa mga tagumpay na tinatamasa ng Hong Kong at Las Vegas ngayon. Dahil sa pambihirang background na ito, inaasahan na ang Yorks ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa parehong bansa. Tumango si Harvey, kawili-wili. Isang sinaunang nakatagong pamilya na itinatag ng isang tao lamang. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng ganoong bagay. Nagpatuloy si George sa pagpapaliwanag. Maaaring siya ay halos hindi magagapi, ngunit hindi niya matalo ang oras. Nabalitaan kong namatay na siya pagkatapos ng kanyang 80 kaarawan. Of course, I can't tell you if the news is real or vice versa. Para sa lahat ng alam namin, maaaring ito ay isang pas mula sa Yorks. Kung tutuusin, ang pamilya York mula sa Hong Kong ay tumanggap ng isang bagong guro pagkatapos na maging 80 si Andy. Hindi ibinigay ni Andy ang kanyang posisyon sa kanyang panganay na anak, si Cory. Sa halip, ang kanyang ika-4 na anak na lalaki, si Marcel, ay hinirang na pinuno ng pamilya. Nabalitaan ko na ang 3 pa niyang anak ay hindi nasiyahan dito, kasama na si Cory.
Tinanggap lang nila iyon dahil utos iyon ng kanilang ama. Si Lola York, ang asawa ni Andy, ay labis ding nabalisa sa kaayusan na ito. Tumango si Harvey. Hindi niya inasahan na may ganoong kasaysayan ang mga York mula sa Hong Kong. Si Marcel na ngayon ang namamahala sa pamilya, pero galit na galit si Lola York sa kanyang bunsong anak at sa kanyang asawa. Sinikap niyang suportahan ang kanyang panganay na anak na lalaki, umaasang makukuha niya ang posisyong iyon balang araw. Mayroon ding iba pang mga alingaw-ngaw na sina Lola York at Marcel ay may iba't ibang paniniwala sa politika. Iniisip ni Lola York na ang pamilyang York ay hindi na katulad ng dati at dapat silang nasa tuktok kasama ang nangungunang 10 pamilya. Ngunit nitong mga nakaraang taon, si Marcel ay nanatiling namamahala sa pamilya. Kaya lang nagtatago pa sila. So anak ni Marcel si Vince. Curious na tanong ni Harvey. Hindi siya anak. Ang sama ng loob ng pamilya ay hindi kasing simple ng iniisip mo, sir. Si Marcel ay isang kahangahangang tao, ngunit walang nakakaalam kung bakit wala siyang sariling mga anak. Mayroon lang siyang adopted daughter. Dahil dyan, pinilit ni Lola York si Cory na hayaan ang kanyang anak na si Vince na ampunan ni Marcel. Malinaw na sinusubukan niyang gawin ito upang si Cory ang may pangwakas na awtoridad. Tutol si Marcel sa ideya noong una. Ngunit dahil patuloy siyang ginugulo ng kanyang ina, sa wakas ay sumuko siya at inampon ang anak ni Cory. Sa ganoong sitwasyon, si Vince ay naging young master ng pamilya. Napaka-ambisyosong tao ni Vince. Alam niya na ang kanyang posisyon ay maaaring alisin sa kanya anumang oras, at kailangan niya ng isang napakalaking puwersa na sumusuporta sa kanya upang umangat sa kapangyarihan. Sa nakalipas na mga taon, nakipag-ugnayan siya sa mga mayayaman at maimpluwensyang tao saan man at tinipon ang lahat ng mga prinsipe at mga batang master ng Hong Kong at Las Vegas sa ilalim ng kanyang sinturon. Ito ay isang maliit na pahayag na tawagin si Vince ang pinuno ng nakababatang henerasyon dito. Sa katotohanan, ang 4 na masters ng Hong Kong ay kanyang mga subordinate lamang. Nakakatakot na tao si Vince. Malungkot ang mukha ni George nang magsalita siya tungkol kay Vince. Gayunpaman, pinananatiling cool ni Harvey ang kanyang ekspresyon. Hindi man lang nawala ang dati niyang ngiti. Kung talagang mangyayari iyon, sigurado akong lahat ay magkakaroon ng mataas na pagpapahalaga sa kanya. Maaaring bigla siyang umangat sa kapangyarihan, at maging pinuno ng nakababatang henerasyon ng country age. Tumawa siya. Hindi sapat, sir. Sabagay, medyo komplikado ang York ng Hong Kong. Halos ang mga matatandang Panginoon ay ang mga boss ng Hong Kong at Las Vegas Underworld. Walang paraan na susuko sila sa isang nakababatang lalaki. Gayunpaman, hindi ka nagkamali tungkol kay Vince bilang ang nangungunang tao ng nakababatang henerasyon. Ang 4 na young masters ng Wolsing ay mga liga na higit sa lahat. Ngunit kahit sila ay hindi maihahambing kay Vince. So ano ang pangkalahatang opinyon mo kay Vince? Tanong ni Harvey pagkatapos ng sandaling pagmuni-muni. Pinag-isipan ito ni George, pagkatapos ay sumagot, "He's ambitious and strong, but I think he's overconfident minsan." Karaniwang bumabalik ito para kagatin siya. Kung ang mga York mula sa Hong Kong ay bumababa, marahil ito ay dahil sa kanya. Matapos makinig kay George, sinimulan ni Harvey na i-digest ang impormasyon sa laptop. Hindi gaano, ngunit sapat na upang ipakita ang profesionalismo ni George. Hindi lamang siya nagbigay ng pangkalahatang pagpapakilala sa mga York mula sa Hong Kong. Ngunit ipinakilala rin niya ang mga matatandang Panginoon kasama ang nakababatang henerasyon ng pamilya. Ayon kay George, ang mga taong ito ang gulugad ng pamilya. Habang abala si Harvey sa pagsisiyasat ng mga dokumento sa nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong, napansin niya na ang mismong Kings of Gambling ay binansagan din bilang isang matibay na kaalyado ng York. Hindi niya maiwasang mapahanga sa kanya, sinasabi ng lahat na ang mga Hamilton ay ang mga hari ng Las Vegas, ngunit sa lumalabas, ang mga York ng Hong Kong ay ang mga tunay na hari ng Las Vegas.
Kung ang mga York mula sa Hong Kong ay hindi nanggaling sa bansa H, maaaring magkawatak-watek ang bansa. Sa pamumuno ni Marcel, hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang galang sa kanyang mga ninuno. Hindi bababa sa paghusga mula sa kanyang mga paniniwala at estilo ng paggawa ng mga bagay. Kung tutuusin, ang paglilingkod sa bansa ng may lubos na katapatan ay isang konseptong nakatanim sa isipan ng mga matatandang henerasyon. Sa kasamaang palad, ang parehong ay hindi totoo para sa mga nakababatang henerasyon. Kung ang isang tulad ni Vince ay umangat sa kapangyarihan, hindi siya titigil sa pag-akyat sa mas mataas na posisyon sa kanyang paghahangad ng mas mataas na awtoridad. Ang kanyang mga aksyon ay magdadala ng maraming problema sa bansa H. Sa sandaling sumagi sa isip niya, agad na tumigil sa pag-iisip si Harvey. Hindi niya inisip ang pakikitungo sa kanyang mga kaaway gamit ang matinding hakbang. Masyadong maaga pa para akusahan si Vince ng ganoong bagay nang walang matibay na ebidensya. Isa pa, wala pang direktang salungatan sa pagitan nina Vince at Harvey. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang kanyang sitwasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa Las Vegas. Sinagot ni Harvey ang tawag. Pagkasagot niya ay sinalubong siya ng nag-aalalang tono. Ako ito, si Edwin. Guro, may nangyari sa kapatid ko. Mangyaring iligtas siya. Natigilan si Harvey nang marinig niyang may problema si Yona. Si Yona ay anak ng unang tao sa Las Vegas at pangalawang tao din sa Las Vegas Police Station. Paanong bigla siyang nasangkot sa gulo? Ipinadala kaagad ni Edwin kay Harvey ang kanyang kinaroroonan. Nang makita siya, bahagyang natigilan si Harvey. Ito ay isang cruise ship sa matataas na dagat. Sa ganoong lugar, hindi maaaring manghimasok ang mga pamahalaan ng Hong Kong o Las Vegas. At doon, may nangyaring kakila-kilabot kay Yona. Ang tiyempo ng bagay na ito ay hindi nagkataon lamang. Sa sandaling ito, naaamoy ni Harvey ang isang eskemetico. Pagkatapos ay hiniling ni Harvey kay Old Niner na ipadala siya sa pantalan, ngunit pagkatapos lamang sabihin kay George na alamin pa ang higit patungkol sa cruise ship. Maya-maya, tumawag si George. May nahanap siya. Ito ay kakaiba, CEO York. Ang cruise ship na ito ay nakarehistro sa America's Night City. Ang Night City ay ang pinakamalaking entertainment city sa mundo, na may 12 casino badge. Ito ay talagang isang lugar para sa kahalayan. Ang cruise ship, na St. Hope, ay isang malaking pamumuhunan ng pamilyang Amerikano na may badge ng casino. Ang mga cruise ay naglalayag sa matataas na dagat sa bawat internasyonal na metropolis upang ang mga mayayaman ay makapaglibang sa barko. Ayon sa public information, nasa paligid lang ng Singapore water kahapon. Mukhang hindi nagkataon na nasa labas lang ito ng Las Vegas ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2345, may iba pa. Ayon sa impormasyon, ang isa sa mga pangunahing shareholder ng barko ay talagang mula sa pamilya Hamilton. Iyon ang pangalawang young master, si Christian Hamilton. Sa tingin ko nasa barko siya ngayon, huminga ng malalim si George. May dapat silang gagawin, CEO York, pupunta sila para sa iyo. Sigurado ako. Kung tama ako, ito ay tungkol sa paghihiganti kay Dennis. Napasapaw si Harvey sa noo bago tumalon sa yate. Tama yan. Siguradong hinahabol nila ako, tahimik niyang sagot. Tumawag sa akin si Elder Mendoza na nagsabing nagkaproblema ang kanyang anak nang masampal ko si Dennis sa mukha. Sa tingin mo ba kaya ko nalang iwan ang pangyayari na ito? Kasabay nito, sa itaas na palapag ng St. Hope, sa loob ng maluhong VIP na sala. Maliwanag ang buong kwarto na may makukulay na ilaw. Gayunpaman, isang pakiramdam ng panganib ang bumungad. Isang lalaking nakasuot ng puting suit at may gintong rimmed na salamin, maayos at makinis ang buhok, na may hawak na ilang chips sa kanyang kamay. Mainit na ngumiti ang kanyang mga labi,
sa likod niya ay nakatayo ang maraming matataas at malalakas na gwardya. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagtipon sa paligid ng eksena, pinapanood ang lahat na may nakakatuwang mga titig. Mukhang matatalo ka, Miss Mendoza, sinulyapan ng lalaking nakasuot ng gold-rimmed glass ang card na nasa kamay niya, saka misteryosong ngumisi. Pagkatapos nito, matatalo ka ng 10 sunod-sunod na round. Ang 10 round na yun ay magkakahalaga ng $150 milyong. Kahit na ikaw ay isang first-class na pamilya, walang paraan na madali mong kunin ang ganoong uri ng pera. Of course, I'm willing to pay off your debt if you can take out this much money. Tutal, pareho tayong taga Las Vegas, isipin mo ito bilang pagpapakita ng pagkakaisa. Kung tutuusin, ako lang ang pangunahing shareholder ng barko, hindi ang taong namamahala. Kung paano mo ako pasasalamatan pagkatapos kong bayaran ang iyong utang para sa iyo, maaari nating pag-usapan yun mamaya. Baka mapagsilbihan mo ako ng ilang araw at mapasaya mo ako, Miss Mendoza. O baka naman bigyan ako ng tatay mo ng isa pang casino badge. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng gold-rimmed na salamin, masama ang mukha. Inihagis niya ang isang pares ng mga hari at alas sa mesa. Kahit na ang huling card ay hindi na ibigay, may 70% pagkakataon na manalo siya. Dahil doon, confident siya ng magsalita, ang lalaki at babae sa likod niya ay parehong natuwa at nasiyahan. Ang mga sugarol na nakaupo sa iisang table ay nakatitig kay Joanna ng matako at mapang-asar na tingin na nakapagpanindig balahibo. Gusto nilang malaman kung anong aksyon ang susunod na gagawin ng Madam ng Las Vegas. Kung tutuusin, napakasayang makipaglaro sa isang malaking karakter na tulad niya. Pinandilatan ni Joanna ang lalaking nakasuot ng gold-rimmed glass, walang emosyon ang mukha nito. Naaalala mo ba ang una kong sinabi sa iyo, Christian? Mahina kong tanong niya, biglang humagalpak sa tawa ang lalaking nakasuot ng gold-rimmed na salamin na si Christian. Ano, lihim kang na-in-love sa akin, kung gagawin mo, mabibigyan kita ng pagkakataong magtapat ngayon, sabi ko basura kang tao, malamig na bulong ni Joanna, hindi maitatago ng iyong mga salamin na isa kang kumpletong basurang tao, walang karapatang magpakitang gilas sa harap ko ang mga bastardong tulad mo, kaya nga susundin ko ang taya mo, gagawin ko ang mas mahusay para sa iyo, papasok ako lahat, bulalas ni Joanna, na malamig ang mukha. Tinutulak ang lahat ng chips niya. Bang, hinampas ni Edwin ang kamay sa chips, napatigil ang kanyang kapatid. Ate, hindi ka makakasabay sa taya, wala tayong ganyang pera. Bulong ni Edwin, na nataranta, kapag nalaman ni Dad ang tungkol dito, sirain niya tayo. Sa lahat ng tao, dapat mong malaman na hindi ka dapat nakikialam sa pagsusugal. Kung gagawin mo, hindi ka na makababalik, pero malamig na tawa ang isinagot ni Joanna. Di mo ba alam kung bakit ako nandito ngayon, kung hindi dahil sa utang mo 3 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng pagsusugal, kasama ang interes na naipon sa kabuuang $300 milyong, sa tingin mo ba ay lalabas ako dito para bayaran ito para sa iyo? Nakaramdam ng guilt si Edwin, bago mag-enroll sa sword camp, siya ay isang playboy at tagapagmana ng isang napakagandang kapalaran na kumilos ng walang ingat. Sa loob lamang ng ilang taon, halos naubos na niya ang kayamanan ng pamilya at baon sa utang. Nabayaran na ng kanyang ama na si Paul ang utang bago siya nakapagrehistro, ngunit bigla na lang, may nahukay na namang utang ngayon. Kasama ng interes, ang $10 milyong na halaga ng utang ay tumaas sa 300 milyon. Ang mas masahol pa, ang guarantor para sa IOU ay si Joanna mismo. Ito ang dahilan kung bakit napipilitan siyang maglaro. Dapat binabalaan kita, Edwin, mas mabuti kung itigil mo ang pagturo ng mga daliri. Pinanliitan ni Christian ng mata si Edwin, ikaw ang may utang nito, at ang kapatid mo ang nagbabayad nito ngayon. Kung patuloy kang sumisigaw kapag wala kang negosyong gawin dito, papalayasin kita sa barko. Tumahimik ka na, galit na galit ang tingin ni Joanna kay Edwin. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako uupo dito?
mas mabuting manatili ka sa kinaroroonan mo. Kung paulit-ulit mong sasabihin sa akin ang gagawin, sasampalin kita. Kung hindi lang kita kapatid, matagal na kitang napilayan. Natawa si Christian sa kanyang mga sinabi, natutuwa. Ikaw ay isang tapat na tao, Lady Mendoza, dahil gusto mong gawin ang lahat ng mga round na ito, sasama ako sa iyo. Nang marinig ito, lalo pang natarante si Edwin, hindi mo na kaya, sister. Mag-iisip pa ako ng iba para kumita, pakiusap, tumigil ka sa paglalaro. Sampal, tumayo si Joanna at galit na iniwas ang palad sa mukha ni Edwin. Tumahimik ka, naririnig mo ba ako? Tahol ni Joanna. Binabalaan kita, Edwin, pipilayan kita kung hindi mo gagawin, tinak pa ni Edwin ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya planong sumuko, dapat tumigil ka na. Sister, hindi ka man lang marunong maglaro, paano mo siya magiging kalaban? Umalis ka habang kaya mo pa. Napagtanto ni Edwin na naglalaro lang si Joanna dahil sa utang, nawalan na siya ng maraming pera. Kung magpapatuloy ito, mawawalan siya ng laman sa kapalaran ng pamilya. Tumigil ka sa kadadaldal, sinampal ulit ni Joanna si Edwin na lalong nagalit. Papatayin kita kapag pinigilan mo akong yumaman. Kinuha ni Joanna ang isang tseke at nagmamadaling tumawid ng 300 milyon bago itinulak ito pasulong kasama ang iba pa niyang chips. Nagdagdag ako ng 300 milyon. Itinudo ko na ang lahat. Ito ay 450 milyon. Sinusundan mo ba ako o ano? Ate, nauutal na sabi ni Edwin na nag-aalala. Sampal. Pinalipad ni Joanna si Edwin sa isa pang sampal. Napatawa ng mahina si Christian sa desperado na ekspresyon ni Edwin at sa mapulang mata ni Joanna. Anong babae? Gusto kita. Kung gusto mong maglaro, lalaruin kita. Ngunit kung hindi ka makakabayad pagkatapos matalo, ikaw ang magiging laruan ko simula ngayon. Alam ni Christian na madali siyang mananalo ng $140 milyong. Kasama ang 300 milyong utang ni Edwin, lubos siyang naniwala na si Joanna ay nasa ilalim ng kanyang kontrol pagkatapos ng isa pang tagumpay. Marahil, kaya pang kontrolin ni Christian si Paul Mendoza mismo. Sa oras na ito, si Christian ay lubos na nagtitiwala. Tumigil siya sa pagtigil at binaliktad ang kanyang mga card sa ibabaw ng mesa, nakangiti ng matamis. Isang pares ng mga hari at isang alas, ipakita mo sa akin ang iyong baraha sa kamay, Lady Mendoza. Kung wala kang straight plus, talo ka na. Napatingin si Joanna sa card niya, natatawa. Pagkatapos ay binuksan niya ito, 10, Jack, Reyna, Hari, Alas. Bahain ng gobyerno, panalo ako, kinuha ito ni Joanna para tingnan muli, walang emosyon. Naabot niya ang pinakamahusay na kamay upang manalo sa round. Ang pagtitiwala sa sarili ni Christian na ekspresyon ay napalitan ng takot. Natigilan siya, natigilan, paano ito posible? Natigilan si Edwin sa nakita. Nanalo ako sa round na ito, kasama ang mga chips sa mesa at ang iyong $300 milyong. Nakakuha ako ng kabuuang $600 milyong. Bilangin ang $300 milyong na mayroon ng aking nakababatang kapatid na lalaki, kukunin ko ang kalahati. Gagamitin ko ang mga chips sa mesa para mabayaran ang utang, at kukunin ko ang tseke. Ayos lang ba sa'yo? Maya-maya ay tumalikod na si Joanna, hindi na nag-abala pang sulyapan si Christian. Nalampasan ni Edwin ang kanyang pagkabigla, na ngayon ay tuwang-tuwa. Tulad ng inaasahan, ang kanyang kapatid na babae ay kamanghamanghang. Tila malapit na niyang mawala ang lahat, ngunit pagkatapos ay naibalik ang lahat ng ito at binayaran ang kanyang mga utang sa isang pagkakataon. Not to mention, nag-uwi din siya ng extra $300 million. Nanambalik ang nalilitong si Christian nang makaalis sina Joanna at Edwin. Sinamaan niya ng tingin si Joanna, malungkot ang mukha. Miss Mendoza, nandaraya ka, pandaraya, mabilis na lumingon si Joanna. Ang lamig ng mukha niya ay maaaring mag-freeze ng impyerno mismo. Tumigil ka sa pagiging talunan, Christian, iniinsulto mo ba ang katalinuhan ng lahat sa paratang na iyon? O kinukwestiyon mo ba ang iyong mahinang katalinuhan? Hindi ba kilala ang Saint Hope na patas at tapat?
Di ba sabi mo walang may chance na manloko dito? Kung sa tingin mo ay nandaya ako, bakit hindi mo ipakita sa amin ang patunay? Kung may ebidensya, sige, ibabalik ko ang pera at mananatili dito. Ngunit kung hindi, kailangan mong dukutin ang iyong mga mata sa harap ko mismo. How dare you make that deal with me, Christian? Natigilan si Christian sa banta ni Joanna, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging kahanga-hanga siya. Lahat ng nasa mesa ay nagpalitan ng maingat na tingin, iniisip na hindi manloloko si Joanna. Isang malamig na tingin ang binigay ni Joanna kay Christian, bago kumaway ng kamay at umalis kasama si Edwin. Nandito siya para bigyan ng pressure ang pamilya Hamilton at bayaran ang utang ni Edwin. Hindi tanga si Joanna sa kung paano pinalaki ng pamilya Hamilton ang IOU ni Edwin ng biglaan, alam niyang tina-target nila ang kanyang pamilya. Ang pagsunod sa mga panuntunan ng Las Vegas, lahat ng nangyayari sa mesa ng pagsusugal ay dapat kumpletuhin sa mesa ng pagsusugal. Dahil nabayaran na ang utang ni Edwin, walang nang ahas na gamitin ang bagay na ito para lalong guluhin ang Mendoza. Ngayong may kalamangan na si Joanna, hindi na siya mapakali na makipaglaro pa sa kasuklam-suklam na lalaki na ito. Mababa ba ang tingin mo sa pamilya Hamilton, Lady Mendoza? Kung sasabihin kong nanloloko ka, galit na ungol ni Christian, tinitigan na parang mga punyal ang matangkad at makapangyarihang si Joanna. Nag-charge siya pasulong at pinitik ang kanyang mga daliri. Siyempre, manloloko ka, mayroon ako ang patunay dito. Si Christian ay nakatingin kay Joanna nang may kasiyahan habang bumababa ito sa kanyang dibdib. Natigilan si Joanna, nakakatakot ang kanyang ekspresyon, nang bigla niyang hinugot ang isang ace of spades mula sa kanyang tube top. Bago siya matauhan at itulak siya palayo, gumuhit siya ng isang ace of heart. Kasunod noon ay ang alas na diamante, at pagkatapos, ang alas na club. Nagkalat ang mga baraha sa lupa habang hinihila sila ni Christian palabas. Napanganga ang lahat sa nakita. Ano, niloloko ba niya ang Saint Hope? Napakawalang hiya niya. Hindi, naglalaro siya ng apoy. Nagulat ang mga tao, hindi nila akalain na manloloko si Joanna. Si Joanna, gayunpaman, ay pinikit ang kanyang mga mata sa tahimik na galit. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng card sa unang lugar. Nakuha ni Christian ang card nang wala sa oras. Sa paghusga dito, makikita na hindi lamang si Christian ang lubos na sanay sa pagsusugal, ngunit siya rin ay sapat na matalino upang e-frame si Joanna. Nang makita ang nakakatakot na hitsura ni Joanna sa kanyang mukha, masayang ipinalakpak ni Christian ang kanyang mga kamay. Ano ngayon, Miss Mendoza? Sa pamamagitan ng ebidensya, hindi ba dapat mong ibalik ang pera at manatili? Natawa si Joanna, kahit walang katatawanan ang mga salita niya. Patay na ba ang utak mo, Christian? Sa tingin mo kaya mo akong siraan ang husay mo sa pagsusugal? Nakalimutan mo na ba ang ginagawa ko para sa ikabubuhay? Show me the record if you say that I cheated, panuorin natin ang buong bagay. Kung may ebidensya sa recording, ayon sa mga patakaran dito, puputulan ko ang aking kamay. Kung walang ebidensya, ibig sabihin sinisiraan mo ako. Pagkatapos ay dukutin ang iyong mga mata, gusto ko ring putulin ang iyong mga kamay. Matapang ka ba? Sinamaan ng tingin ni Joanna ang mga staff na hindi kalayuan sa kanya. Bilang pangalawang in command sa Las Vegas Police Station, inuutusan kitang ipakita sa amin ang surveillance footage. Kikilos na sana ang staff gaya ng sinabi, pero pumalakpak ulit si Christian. Naroon pa rin ang ngiti sa kanyang mukha, at tila hindi siya naabala. Sa tingin ko ikaw ang taong walang utak, Lady Mendoza. Dapat malaman ng pangalawang tao sa Las Vegas Police Station na nasa dagat na tayo. Ang iyong kalunos-lunos na awtoridad ay walang silbi dito. Ako ang batas dito. Kung sasabihin kong nanloloko ka. Mayroon akong patunay, at narito ang patunay, sa anumang kaso, dalawa lang ang pagpipilian mo ngayong gabi. Number 1, iwanan ang iyong mga chips at tseke at baliin ang iyong magkabilang braso bilang parusa.
Number 2, babayaran ko ang utang ni Edwin sa iyo, pero kailangan mo akong samahan kahit isang gabi. Gayunpaman, ere-record ko ang lahat upang gunitain ang ating pinaghirapang pag-ibig. Paano ang tunog na yon? Sinindihan ni Christian ang kanyang tabako, pagkatapos ay bumuga ng usok sa mukha ni Joanna. Nasa iyo ang pagpipilian, simple lang ang plano niyang akitin si Joanna dito kasama ang IOU kay Edwin noong nakaraang taon para makontrol niya ito. Kung siya ay magtagumpay, ang unang tao sa Las Vegas ay magiging isang puppet para sa pamilya Hamilton. At the same time, ipaghihiganti niya si Dennis. Sa lahat ng bagay na nakataya, bakit hinahayaan ni Christian si Joanna na ibalik ang mga bagay? Babawiin niya ang kanyang pera, at sasamantalahin din niya ang sitwasyon para kontrolin si Joanna kasama ang iba pang pamilya Mendoza. Si Christian ay bumuga ng isa pang usok, nakamasid sa mga kilos ni Joanna. Bueno, Miss Mendoza, nakapagdesisyon ka na ba? Kung hindi ka makapagdesisyon, bakit hindi ko gawin ito para sa iyo? Tumawa ulit si Joanna, malamig pa rin, sumuko na ba ang utak mo sa iyo? O uminom ka ba ng sobra? Dapat bang paniwalaan ka ng lahat dahil lang sa sinabi mo? Dapat ba akong makinig sa iyo dahil lang sa sinabi mong gusto mo akong parusahan? Sa tingin mo ang Saint Hope ang tahanan mo, masyado mong ipinagmamalaki ang pamilya mo bilang hari, hanggang sa akala mo ikaw na ang hari ng pamilya. Gusto mo samahan kita kahit isang gabi, bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Humagalpak ng tawa si Christian. May isang bagay na hindi mo alam, Lady Mendoza. Baka wala akong Saint Hope, ngunit nagmamay-ari ako ng 30% ng mga shares. Ang aking mga salita ay maaaring walang kahulugan sa Las Vegas, ngunit sa Saint Hope, ako ang batas. Mas mabuti kung isuko mo ang lahat at pumunta dito. Kung hindi, pilayin ko ang kamay ng kapatid mo at papabantayin ko siya habang pinapahiya kita. Sa tingin ko ito ay magiging isang magandang palabas. Ipinalakpak ni Christian ang kanyang mga kamay, at ang mga bodyguard sa likod niya ay sumugod. Ang ilan ay tumungo kay Edwin, gustong mahuli siya. Pinili ng iba si Joanna. Pwede ba, bago pa man sila makalapit, iniwas na ni Edwin ang kanang palad at pinalipad silang dalawa. Ang isa sa kanila ay umubo ng dugo habang siya ay nakasalampak sa lupa. Ito ay isang malungkot na tanawin, magandang kalungkutan. Nabalitaan ko na nag-enroll si Young Master Mendoza sa sword camp noon, at lumalabas siya na may kapangyarihan ng King of Weapons. Hindi ako naniniwala noon, pero hindi ko rin akalain na magpapakita ka rin ng lakas ngayon. Mukhang kailangan ko na ring magparehistro. Si Christian ay tumingin kay Edwin na may interesadong mga mata, hindi nababahala sa kakayahan ni Edwin sa pakikipaglaban. Sayang, teritoryo ko ito, kalimutan ng hari ng sandata, wala itong silbi kahit na lumitaw ang Diyos ng digmaan. Walang paraan para sa inyong dalawa, habang nagsasalita si Christian, isang dosenang foreign bodyguard ang nakapila sa loob ng VIP reception room. Bawat isa sa kanila ay nakatanggal na ang safety lock ng baril. Maaari nilang hilahin ang getilyo anumang oras. Ang mga sugarol, dealers at staff ay nagmamadaling pumunta sa sulok ng walang sabi-sabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay wala sa kanilang negosyo. Sino ang magtatanggol sa magkapatid na Mendoza sa pagkakataong ito? Ilang babae ang napabuntong hininga habang nakatitig kay Joanna. Napakalamig niya at mayabang, dapat patay na siya. Ang pangalawang Young Master ay hindi titigil sa wala upang makuha ito. Wala kang kahihiyan, Christian, lahat ng reputasyon na nakuha mula mismo sa King of Gamblers, ay tinanggal sa iyong henerasyon. Hindi ako makapaniwala na ang isang pamilyang umuunlad sa industriya ng pagsusugal ay gagawa ng ganito. Nagpaplano ka bang itapon ang iyong badge ng kasino ng pamilya? Sumuko ka na ba sa palasyo ng iyong pamilya sa kasino? Christian, ang ekspresyon ni Joanna ay malamig na parang yelo. Tumayo siya ng may matatag na determinasyon, hindi sumusuko, naisip niya na ang isang pamilya na dalubhasa sa industriya ng pagsusugal ay gagawin ang lahat ayon sa mga patakaran, kahit na ayon sa mga patakaran ng underworld, tila siya ay masyadong walang muwang.
Kabanata 2350. Siyempre, susundin ng pamilya ko ang batas. Nagnenegosyo kami dito, kaya kailangan namin ng suporta ng lahat. Ang aking pamilya ay patuloy na hahawak ng casino badge at panatilihing bukas ang aming palasyo ng casino. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kong itaguyod ang hustisya sa abot ng aking makakaya. Kung gayon, hindi kita papakawalan sa pandaraya sa aking lupain. Ipinatong ni Christian ang kanyang mga kamay sa mesa. Kung hindi ko kukontrolin ang sitwasyon at ipatupad ang batas ngayon, sino ang maglalakas loob na maglaro sa aking teritoryo mamaya? Matuwid niyang bulalas, bawal kunin ng mga manloloko ang pera ng pamilya ko. Gawin ang sinasabi ko, o hahayaan ko ang aking mga gwardya na gawin ang kanilang trabaho. Tingnan natin kung mas magaling ang kapatid mo kaysa sa mga sandata ng bodyguard ko. Binigyan sila ni Christian ng isang masayang ngiti habang kinakalikot niya ang 2 chips, bastos na gaya ng dati. Mukha siyang medyo kalmado ngunit naglabas ng madilim na aura ng hindi masabi na puot. Lumalabag ka sa batas, Christian, binabaluktot mo ang katotohanan. Pinandilatan siya ni Joanna ng nakakamatay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa malamig na apoy. Sa tingin mo ikaw ang gumagawa ng mga desisyon dito? Maaari mo bang pasanin ang responsibilidad sa pagdudulot ng ganitong kalaking gulo? Ngumisi si Christian, mukhang mapagmataas at matuwid. Alam kong hindi ako ang namamahala sa lugar, at gayon din ang mga Hamilton. Marami ka ring matatag na figura na sumusuporta sa pamilya Mendoza. Ito ay kahanga-hanga. Pero, dapat mong malaman na sinusuportahan ni Young Master York mula sa Hong Kong ang aking pamilya. Sa kanyang suporta, walang sino man sa Hong Kong o Las Vegas ang makakalaban sa akin, walang sasalungat sa akin kung sasabihin kong ako ang batas dito. Diba, puno ng kasuklam-suklam na pagmamataas ang mukha ni Christian, laking gulat ni Joanna at Edwin, na naging malungkot ang mga ekspresyon nang marinig ito. Lumubog ang kanilang mga puso dahil maraming mga iniisip ang sumagi sa kanilang isipan, tapos na tayo, kaya hindi lang si Christian ang nasa likod nito, nasa loob din si Vince York. Excuse me, utol ako, isang malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pasukan sa oras na ito. Kaagad pagkatapos ay agad na pinalipad ang mga bodyguard na may hawak na armas. Sampal, nang hindi binibigyan ng pagkakataong makapag-react ang sinuman, humakbang pasulong si Harvey at sinampal ng malakas si Christian kaya natamba si Christian sa lupa. Tinatawag mo ang iyong sarili na batas dito, ngunit ito lang ang magagawa mo. May halaga ka ba, bang? Bumagsak ang ulo ni Christian sa lupa, at nagsimula itong magdugo. Si Harvey ay nagpakita ng isang kahanga-hangang paraan na ang buong madla ay nalulumbay sa sandaling siya ay lumitaw. Nagulat ang lahat, nagulat si Joanna, natarante siya. Hindi niya akalain na magpapakita si Harvey at sasaktan ang isang malakas na lalaki tulad ni Christian nang walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa si Edwin, dahil si CEO York mismo ay lumitaw, ang mga bagay ay magiging maayos. Si Christian naman ay naninigas, hindi man lang siya natauhan ng hawakan niya ang mga bakas ng palad at dugo sa kanyang mukha, napatulala ang mga sugarol at dealer, pinunasan nila ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita, walang inaasahan na isang random na tao ang papasok at sasampulin si Christian sa lupa, may masamang mangyayari.